Alam mo ba pwede ka na mag-bus direct from Davao City to Zamboanga City? Tara, samahan niyo ako at i-experience natin ang longest direct bus route in Mindanao via Mindanao Star. May tatlong trips ang Mindanao Star from Ecoland Bus Terminal, 6 p.m., 8 p.m., and sometimes may 10 p.m. Again, hindi sure yung 10 p.m. at depende sa volume ng passengers. So para sure, I recommend sakyan nyo yung 6 or 8 p.m. na trip. Around 7:30 p.m. na ako dumating sa terminal, so marami ng pasahero. Gusto ko sana sa may harap umupo para makapag-video ng maayos. But since 7:30 na nga ako dumating, nasa may likuran na ako. So make sure kung gusto niyo sa may harap umupo, better siguro mga an hour before your trip, nasa terminal na kayo para makapili ng maayos na seat. Hindi ko maintindihan yung 5-stop na sign na yan kasi in reality, more than 5 stops talaga kami. Like, more than 10 stops yung journey na to. So, hindi ko alam anong ibig sabihin nila ng 5 stops. Air-condition yung mga buses from Davao to Zamboanga. And may ample legroom naman siya. Although, hindi siya ganun ka-wide. Pero okay naman, comfortable. Walang USB na socket ito or USB ports, wala. Wala ring CR yung bus. Ang pamasahe from Davao to Zamboanga ay 1,600 pesos. Of course, may discount pag students and senior citizens. Yung date of travel ko nito is June 26, 2026. Medyo delayed ang departure tonight. Sabi ng konduktor may inayos pa daw sa bus kaya late na nakarating sa terminal. Tinatapos pa ni Kuya ang ticketing at pag-collect ng pamasahe sa mga pasahero. So, kaya natagalan din umalis yung bus. Lang daw ang makaluwas ka natong tanan sa panahon sa disgrasya, sa kamatayon, sa impyerno, sa pruparta. Dili magsalig sa butang, dili magsalig unsay naa kanimo. Karong adlaw naglinog na pod igsoon. Ang naigo jinsan na pod og Davao. Igsoon. So finally, nakaalis rin kami ng 8:35 p.m. So delayed siya ng 35 minutes. And okay sana talaga kung umaga mag-travel para makita yung view. Unfortunately, yun nga, yung dalawang sure na trips, gabi lang din, 8 p.m. at saka 6 p.m.
Gani, di pangit man nga, permit ang punta mo sulat ng picture. Ang una nating nadaanan na town ay ang bayan ng Santa Cruz in Davao del Sur. By 10 p.m., nasa Maydigo City na kami. Puno yung bus na sinakyan ko. So basically akala ko didiretso na kami ng Kinapawan City. So wala nang stop. Unfortunately, may mga stops pala siya along the way. Even sa Digos, magsa-stop siya. So kaya nasabi ko kanina na medyo hindi ko alam anong ibig sabihin nila ng 5 stop. Kasi nag-stop nga kami dito sa Digos. First stop natin at 10:05 Digos City Bus Terminal. So hindi ko pa sure dito yung next stop, kaya nag-CR na lang din ako dito sa Digos City. May bayad din yung CR dito. I think it was 5 pesos yung or 3 pesos. Yeah, 3 pesos lang yata yung tapos pag dumumi 5 pesos ganun. Hindi rin nagtagal yung bus dito sa Digos Bus Terminal. Nasa 11 minutes lang and around 10:16 nakaalis na kami dito sa terminal.
So ayun na nga, kahit puno na, nag-pick up pa rin ng passengers along Digo City proper. Second stop natin, ang Bansalan Bus Terminal. Dito na rin bumaba yung mga nakatayong pasahero kanina mula Digo City. Interesting fact pala, ang Bansalan ay isang coffee-producing town and is home to the Davao Mount Apo Coffee. Nasa 6 minutes lang din yung stopover dito, kaya 22:54 or 10:54 PM, nakaalis na rin kami ng Bansalan Bus Terminal. By 11:16, binababa lahat ng mga pasahero para sa tumapak dito sa pad na yan for Foot and Mouth Disease yata yan. Dito yan sa Makilala checkpoint. So at 11:27, dumating kami dito sa Yanas Eatery in Makilala, and ito yung first na coffee break or CR break ng trip na to. Hindi rin ako kumain or nag-coffee dito sa stop na to kasi busog po talaga ako dun sa dinner na kinain ko earlier, and sobrang aga pa. Tumingin ako dito ng mga binibenta. So may mga ulam, tsaka may mga pasalubong or mga snacks doon sa kabilang area. So dito yung nag-stop din yung bus na papuntang Kidapawan, pati na yung isang bus na papuntang Davao naman, ng Mindanao Star pa rin. So bus stop talaga to ng mga Mindanao Star na mga buses. So ito yung sinasabi ko na snack bar, may mga balut din dyan and other snacks na pwedeng bilhin. So nag-CR pala ako dito, and malinis naman yung CR and walang bayad. Nasa 17 minutes lang yung stopover dito, and by 11:45 PM nakaalis na rin kami dito sa coffee stop na to. At 12:04 AM nasa Kidapawan City na kami, and the travel time from Davao City to here is around 3.5 hours. And if dito kayo bababa, the fare is 263 pesos. Yung third terminal stop ng journey na to is of course dito sa Kidapawan Bus Terminal. Ito yung first na major or main na stop sa route na to. And hindi rin naman nagtagal dito, nag-pick up lang ng passengers, and later on umalis na rin.
dumaan yung bus in Pigkawayan, Cotabato around 1:40 a.m. And na nag-video ako dito kasi naalala ko meron akong dorm mate sa UP dati, si Alger Ogatis. Shout out sa iyo, Alger Ogatis. Taga dito siya, taga Pigkawayan, Cotabato. When I was in college, North Cotabato pa to, and nag-change nga yung name from North Cotabato, naging Cotabato na lang. Sobrang dilim na ng daan, so I decided na matulog na lang muna. Fourth terminal stop ay dito na nga sa Cotabato City, and ang travel time mula Davao City to Cotabato City is nasa 6 hours, and if dito ka bababa, ang pamasahe is 550 pesos. Nasa 11 minutes lang yung stopover dito sa Cotabato City, and at 2:43 a.m. umalis na yung bus. Nagkaroon pala ng konting commotion sa bus kasi yung pipikapin dapat na pasahero, bata pala yun, 16 years old lang. And pagkaalis dun sa bus, tumakbo daw, sabi nung konduktor ng isang bus na sinakyan nung bata. Tapos ngayon hindi na mahanap nung mother, and umiiyak na yung mother kasi hindi niya alam, walang cellphone, so hindi niya alam paano kontakin. Buti na lang,
mga ilang minutes lang din siguro, yung mga around 5 minutes lang, nakita naman yung bata. So hindi ko na alam ano yung story, ba't siya tumakbo or something like that, hindi ko na naalam. But yun, medyo kinabahan talaga din ako doon kasi madilim talaga and I don't know what happened or ano yung mangyayari dun sa bata. So kaya medyo na-delay din yung biyahe namin. Pero at least kahit paano, yun, nakita naman yung bata, okay naman siya. And the journey continues. Ayun, sobrang dilim na rin dito sa may parang Maguindanao del Norte. So, nahati pala itong Maguindanao guys sa dalawang provinces. Lately lang, not ano naman, yung unang punta ko dito, it was in 2013, Maguindanao pa to. Pumunta rin ako dito sa Parang, may magandang mosque din dito pala sa Parang, Maguindanao. So ngayon, part na siya ng Maguindanao del Norte kasi nahati nga sa dalawa yung Maguindanao del Norte at del Sur. So yung parang nasa Maguindanao del Norte na siya. And anyway, ayun, natulog na ako kasi sobrang dilim na. At 5:01 AM, dumating kami dito sa may Balabagan, Lanao del Sur, and para mag coffee break or CR break. Burat tapos ang ginsa. Ipot tapos ang ginsa na to. Aduk. 21 minutes lang kami dito and by 5:22 umandar na yung bus, papunta na kami ng Pagadian City.
Marami akong kinuhang video clips dito sa Malabang area kasi first time ko talaga dito sa area na to ng Llano del Sur. Yung napuntahan ko lang sa Llano del Sur so far is Marawi City. So yung part na to ng Llano del Sur, first time ko dito. Isa pala sa mga oldest towns ng Llano del Sur ang Malabang. And from here, may access road na to Marawi City. At 5:44 AM, narating namin ang Coastal Municipality of Picong, formerly known as Sultan Gumander. Sakop pa rin ito ng Llano del Sur. May bumaba pala na pasahero dito sa area na to ng Picong. And again, marami akong kinuhang videos na naman dito sa Picong kasi nga first time ko sa area na to and I'm really interested. Hopefully one day makaka-stay ako dito, maybe overnight, and explore the rest of Llano del Sur. Bago magtukuran, dinaanan din namin ang bayan ng Sultan Naga de Maporo, the only town in Llano del Norte na madadaanan ng ruta ng bus. Sobrang weird pala ng mga poste dito, walang center island. So, yan, dito at least meron ng parang barrier dyan. Pero sa ibang parts talaga, like before dito, wala talagang barrier. So mga poste lang in the middle of the road. So I don't know how safe it is or ano ba siya na practice, normal practice ba siya, but I find it really unsafe. Gusto ko din sana bumaba sa breakfast stop na to. Kaso yung katabi ko natutulog siya. Hindi siya bumaba. So nahiya naman akong gisingin siya. Hindi rin ako masyadong gutom. And okay pa naman. Nasa isip ko malapit na yung pagadian. So doon na lang ako magkukuha ng breakfast.
8:05 a.m., nasa Pagadian City na kami and dumaan muna yung bus dito sa depot ng Rural Tours para mag-refuel at saka nagbaba na rin ng mga pasahero dito. At 8:20 a.m. dumating na kami dito sa Pagadian City Bus Terminal and dito na rin ako bumili ng breakfast. Actually, munchkins lang binili ko kasi hindi pa rin talaga ako gutom and I wanted lang na may laman yung tiyan and ayoko rin kumain talaga ng marami pag ganitong nagta-travel ako kasi na walang CR yung bus and limited lang din yung bus stops. So, as much as possible, konting kain lang. Total travel time from Davao City to Pagadian City is around 12 hours. At kung dito ka bababa, ang pamasahe naman ay 960 pesos. Ito yung pinakamahabang stop sa biyahe na to and inabot kami dito ng 26 minutes. So by 8:46, umalis na yung bus from Pagadian City Bus Terminal. Yung pag-pronounce pala sa town na to ay buog, hindi buog. Kasi yung buog in Bisaya, yun yung liquid na mabaho na lumalabas sa tenga pag na-infect yung tenga mo. So yun, buog, not buog. So ito na yung 5th terminal stop sa biyahe na to and nandito kami sa bus terminal ng Imelda, Zamboanga, Sibugay.
sa terminal ng Ipil and ito na yung 6th terminal stop sa biyahe na to. So kung dito ka, isang major stop pala itong Ipil. So kung dito ka bababa, ang pamasahe from Davao City is 1,270 pesos and yung total travel time nasa mahigit 15 hours. Mga 13 minutes lang yung nilagi ng bus dito sa Ipil Bus Terminal and umalis na rin agad. So by 12:09 nakalis na yung bus and papunta na kami dun sa lunch stop ng biyahe na to. Baba ta. Na yun no, sabaw na lang. Ngayon na lang mo sa na. So ito yung kinain ko, escabeche, 100 pesos at saka 20 pesos na kanin. Namahalan talaga ako dito and akala ko ako lang. Pero pagbalik ko ng bus, yung discussion ng mga pasahero, ang mahal daw ng pagkain. Which is true kasi maliit lang yung serving at 100 pesos na. So, yun. Pero kung nagtitipid ka at saka gusto mong kumain, sa unahan may mga ano naman, may burger nga doon, may mga kainan din. Pero yung bus talaga nagsistop doon sa kampingan na yun.
At 2:04 PM, andito na kami, nakapasok na kami ng Zamboanga City area. Pero dahil sa laki ng Zamboanga City, ayun, medyo mahaba-habang biyahe pa to, papunta dun sa stop natin, sa last stop natin, sa Zamboanga Integrated Bus Terminal or Zamboanga IBT. Hindi kita mga gamit, paliw ka. Magsulag-sulag kita. And finally, after 19 hours and 3 minutes, narating na natin ang Zamboanga City. So, ang pamasahe from Davao to Zamboanga City is 1,600 pesos. And maraming salamat sa crew ng Mindanao Star sa maayos at safe na biyahe. Hanggang sa muli! Don't forget to like and subscribe para sa iba pang mga bus vlogs. Until next vlog, amping! Pueblo. Outpost, pagkalang.